Hey guys, it's Sham, the founder of Barangay VA. Welcome to Barangay VA University. And for today's topic, pag-usapan natin ang topic na bakit ang taas ng kaltas ng agency? No? Bakit nga ba kinakaltasan ka ni agency? Anong purpose nito? Kina-scam ka ba? No? Nilolowball ka ba ni agency? Pag-usapan natin yan ngayon kasi isa to sa laging yung nirereklamo online, and I want to talk about this now, once and for all. Okay? Disclaimer lang po, no, na ito ay based on my experience, no? Ito yung based on ano ba talagang nangyayari sa loob ng isang VA agency, how it operates. So i-explain ko lang po sa inyo, and at the same time, no, all your experiences sa mga pinanggalingan nyo ay valid. I'm not invalidating it. Kung kayo po ay dati na-scam talaga ng isang agency na hindi naman talaga, alam mo yon, hindi naman talaga established or what, ay hindi ko invalidate yon. I'm very sorry to hear that. Pero ito yung ginagawang model usually ng isang agency na fair, okay, na talagang win-win-win talaga ang labanan pagdating sa pag-run ng isang agency at pag-handle sa mga VAs natin. All right? But before anything else, if you're not part of Barangay VA community yet, go ahead and join now for free by clicking the link in the description box para naman ma-access mo ng ating free VA course kung saan matututo ka ng pangmalakasan kung paano ka magsimula maging isang virtual assistant for free. Okay, and at the same time, magkaroon ka ng access sa ating pinakabago na freebie, which is BVA Business Systems, para ito sa mga taong gustong magsimula as a VA pero with direct clients. Ano ba ang sunod-sunod na steps? Ano yung mga kailangan mong gawin per step? Nandiyan lahat yan. Templates, mga courses per step, no? Andyan din yung mga tools. Sa baba niya, andyan yung mga tools na pwede mong gamitin as you run your own business as an independent contractor with direct clients na binubuo pa lang yung online business mo. All right, going back, and I want to start by saying ang 100% na binabayad ng client sa mga VA agencies ay hindi sa'yo. Okay? So hindi ka dinadaya, walang scam na nangyayari, at walang lamangan na nangyayari. Okay? Again, lahat ng binabayad, yung 100% na binabayad ng mga kliyente sa mga VA agencies on a monthly basis ay hindi sa'yo. Okay? Jam, bakit? Let me explain how they do it. Ano ba yung model? Paano ba nila hinahati yung kita na yon? This is how it normally happens. Usually, akala nyo, no? Pagka-cut sa'yo ng salary, the rest bulsa na. No. Ang totoong nangyayari dyan, guys, is eto. 50% halos ay, of course, yung promise na rate na napupunta sa'yo. That is your salary. Okay, ito yung nakukuha mo on a monthly basis. No? Pag sinabi ni kliyente na $5 an hour, anong sweldo mo as part-time or full-timer in a month, may OT ka man o wala, yan ang makukuha mo. And it is like the biggest chunk of the division of the money na sa 100% na binabayad ni kliyente. A portion of that goes to benefits sa mga VA sa agencies na tawag dito, may benefits na HMO, no, or healthcare, mga paid US holidays, yung iba nagbibigay ng laptop, no, kasama yan sa benefits. Doon nila hinuhugot sa portion na yon. Next, guys, internal team. Sa lahat ng VA agencies, may internal team members na nag-ooperate, okay, sa loob ng agency para ma-serve kayo. To make sure na everything is smooth sailing for you, no? Para ikaw, ang gagawin mo na lang is to attend, okay, ipasa, no?
hindi ka na maghahanap ng kliyente for yourself, sila na mag-match for you, no? Sila na ang mag-onboard for you, sila na mag-aayos ng papers mo for you, sila na ang magpo-process ng payments for you. Kasi pag mag-isa ka lang, ikaw gagawa ng lahat niyan. Ima-market mo pa sarili mo. Ikaw pang magpe-payroll. Ikaw pa magdo-document ng ikaw pa mag-ayos sa mga documents. Ikaw pa yung magma-market sa sarili mo. Dito, sila na lahat. Kaya a portion of this goes to the sahod of the internal team members para nag-run smoothly yung operations ng agency at napagsisilbihan kayo ng bongga. Okay? A portion of this goes to the subscriptions. It's called OPEX or Operations Expenses and Safety Net. Ito yung mga subscriptions from tools na ginagamit na mga CRM, messaging platform, lahat ng tools na ginagamit para mag-run ang operation smoothly. Yung mga third party na hinahire nila na consultants para lahat ay mag-run smoothly. Utilities, of course, equipment, 'di ba? At when I say safety net, ito yung mga bagay na pagka kunwari sa loob ng agency ay ginost ka ng kliyente, no? At nag-render ka for example ng 40 hours at hindi ka binayaran, eto sila ang nagko-cover niyan for you. Si agency ang nagko-cover niyan for you. Sila ang magbabayad. Yan ang tinatawag natin na safety net, no? Ito ay ang mga bagay na iniinvesta natin, no, para mag-run smoothly ang ating agency at ma-serve kayo ng bongga ng ating mga agencies. Okay? And of course, the remaining ay yung profit or what the company actually gets. Okay, ito usually ang haitian at this is where the money goes. Yung 100%, okay, na binabayad ni kliyente sa agency, 50% goes to you, okay, and usually less than mga 10 to 15% lang ang profit dahil yung remaining, yung 35%, no? Yung 35% out of the 50% na natira ay napupunta sa operations. Ito ang totoong nangyayari. And of course, bawat agency may iba't ibang mga model yan. Kasi syempre, may mga agencies na wala namang operating expense, wala namang benefits. No? So meaning to say, mas malaki yung salary, no? And then, yung natitira, yun yung hinahati sa profit, internal team, and OPEX and safety net. Ganyan. So, iba-iba. Iba-iba ang model, guys. Okay, so that's how they go about it. So, in general, that's how a business operates. Guys, kasi kung hindi nila gagawin ito, hindi rin magsu-survive yung agency, yung business. At pag hindi nag-survive yung business, paano na yung mga VAs na nandoon? Hindi magiging long-term yung business, malulugi. Paano naman yung estado ng mga VAs na nandoon sa business too. 'Di ba? So, you get but as long as you get what the agency promised you na sinabing you'll be getting $5 an hour. Okay, and you get paid every 15th and 30th of the month. That should be okay. 'Di ba? Kasi yun yung promise sa inyo eh. Hindi naman binawasan yung $5 an hour. Buong-buo mo yan makukuha. Okay, buong-buo mo yan makukuha. Binigay sa'yo fully on a monthly basis. Then walang scamming o panglalokong nangyayari dyan. Okay? And at the end of the day, that's what you've signed up for. Okay? Kung nagreklamo ko ngayon, ba't mo pinirmahan yung kontrata? Ba't ka nag-apply sa isang agency? Kung gusto mo na walang kaltas, gawin mo lahat and get yourself a direct client. Do everything for yourself. Okay? Ngayon, kung sa tingin mo, you need support, dahil nagsisimula ka pa lang, you need guidance, you need a safety net, no? You need a support system, you need that kind of service,
then go for an agency. But take note, meron talagang kaltas, pero hindi ka kinakaltasan doon sa pinramis nila na rate for you. Once again, before I end, gusto ko lang i-remind sa inyo na ang 100% na binabayad ng client sa mga VA agencies ay hindi sa'yo. Hindi ka dinadaya, walang scam na nangyayari, walang lamangan. As long as binabayaran yung promise na hourly rate, binabayaran ka on time, no, then walang problema. Dapat ito. Alright? Thank you so much. Sana marami kayo natutunan dito. Sana this opened the eyes of many, no? And, di ba? Once again, if you're not part of Barangay VA yet, please join Barangay VA by clicking the link in the description box para ma-access mo na ang ating free VA course ng Barangay VA University and ang ating pangmalakasang bagong freebie which is PVA Business Systems sa mga gusto po magsimula as a VA na with direct clients. Lahat ng tools and steps ay nandyan na para sa'yo. Thank you and see you guys again on the next video. Bye.